Isang comment na naman ang ating sasagutin. Pero medyo nalilito lang ako nitong comment na to dahil may isang salita na hindi ko masyadong naintindihan. Tingnan natin ang kanyang comment. Paano ayusin ang karayom bumabangka sa needle plate? Ano bang ibig sabihin nitong salitang bumabangka? Hindi kaya nagkamali lang ito sa pag-type o kaya may kahulugan ito pero di ko lang alam dahil Bisaya ako. Pasensya na. Kahit hindi ko gaano maintindihan ang tanong, sasagutin ko pa rin. Dahil may hinala ako. Ang tatalakayin natin ngayon ay di tayo lalayo sa needle plate at karayom. Bago pa tayo magsimula, pakilalam na tayo. Welcome to my YouTube channel. Kung gusto niyo matuto about basic sewing, yung pananahing pangbahay, pwede rin pang hanap buhay, isubscribe niyo ang aking channel, hit the notification bell para updated ka sa susunod ko pang mga video. Don't forget to like, share, and comment. Ako po ang inyong tutorial para sa basic sewing tutorial. Ito na, simulan na natin. Ito ang karayom, ito ang needle plate. Magkalapit lang itong dalawang pisa na to. Aalisin muna natin itong freezer pot para kitang-kita nyo. Ibalik natin yan mamaya. Minsan, mangyari ito. Ang karayom tumatama sa needle plate kahit wala kang tinatahi. Kung gano'n ang nangyari, posibleng baluktot ang inyong karayom. O di kaya, hindi tama ang pagkabit. O di kaya, hindi tama ang karayom na inyong kinakabit. Meron din kasing needle plate na napakaliit ng butas. Minsan meron din needle plate na hindi masyadong nagigitna ang kaniyang butas. Kaya kunting pagkabaluktot lang ng karayom ay tumatama na ito sa gilid ng butas sa needle plate, lalo na kung may tinatahi ka. Kung okay ng lahat sa inyong karayom, ang gawin nyo ay palitan nyo itong needle plate. Tanggalin niyo itong needle plate. At gawin yung sample. Pumunta kayo sa tindahan na nagbibinta ng mga spare parts ng sewing machine. Magtanong ka kung meron ba silang needle plate. Kung meron, tingnan nyo muna. Ikumpara mo ang inyong needle plate. Hahanapin mo ang mas may malaki-laking butas. Dahil meron yan. May middle plate na napakaliit ang butas at meron ding needle plate na medyo mas malaki-laki. Kung wala, hahanap ka doon sa ibang tindahan na nagbibinta ng needle plate ng makina. Pero, talaga ba kaya ang needle plate at karayom ang may problema? Baka akala mo lang yon dahil may iba akong hinala. Baka ang shuttle hook at ang karayom ang may problema. Subukan nating tanggalin ang shuttle hook. Ito ang shuttle hook. Tinatanggal na natin. Siya nga pala, kahit ano ang problema ng inyong makina, buhol-buhol ang tahi, maglalaktaw, mapuputol ang karayom, mapuputol ang sinulid, kahit ano, basta nandito ang problema, ugaliin yung buksan itong shuttle case at tanggalin ninyo. Minsan makikita ninyo ang problema dito kahit hindi kayo tinuturuan. At masasabi mong, kaya nga pala, ganito ang nangyayari. Tanggalin nyo ito at linisin. Ganito lang kadali ang pagtanggal. Silip-silipin nyo. Baka may makita kayong napuputol na pisa o kaya natatanggal. Minsan yun ang dahilan. Tingnan nyo dito, baka may napuputol. Madalas nangyari ito, mapuputol ito minsan. At dahil nabubuksan naman ito, lilinisin na lang natin gamit ang brush. Tingnan nyo mabuti, baka may natatanggal na tuwerka, may napuputol na pyesa, may mga dumi, may mga sinulid. Alisin nyo. Pagkatapos, ibalik ninyo.
Huwag kayong matakot pagbukas nito. Paano niyo ito tinanggal? Ganon din ang pagbalik. Uso naman ang video ngayon. I-video nyo para hindi nyo makalimutan. Balik natin. Patuloy na tayo. Tingnan nyo. Pagbaba ng karayom, dito ito dadaan. Napakalapit dito. May mga shuttle hook na napakaliit ng kanyang pahak dito. Eto, medyo mas malaki-laki. Maganda ito. Tingnan nyo. Straight. Dito. Merong pahak, hindi nagsi-straight. May mga shuttle hook na napakaliit ng kanyang pahak dito. May papakita ko sa inyo. Tingnan nyo. Ito, luma na ito. Kaya nga hindi ko ginagamit. Dahil kunting baluktot lang ng karayom. Kaya pagpaling ng karayom, tumatama dito. Kaya mapuputol ang karayom. Ito, mas may malaking pahak. I-side view natin. Yan. Ito. Kita nyo ang kaibahan. Mas malaki ang pahak dito kaysa dito. Yun ang hahanapin nyo. Kunting pagkabaluktot lang ng karayom o kaya pagpaling ng karayom, lalo na kung makapal yung tinatahe, pumapaling ito patungo dito, tumatama dito. Mas malaki man itong pahak na to, mababa lang ang chance na tumatama ito dito. Ito mas maliit, mas malaki ang chance na tumatama ito dito dahil ang karayom pagbaba niya minsan pumapaling ito dito kung makapal niyong tatahiin o di kaya baluktot ang inyong karayom. Ganitong anggol, halatang halata ang kanyang pahak. Tingnan yung isa, parang straight lang, ganon. Kita nyo pagkaiba. Kaya palitan nyo rin ito. Yun kung maliit ang kanyang pahak. Ang mas may malaking pahak ng shuttle hook, yun ang ideal na shuttle hook sa lahat ng mga tatahiin, makapal man o manipis. Itong maliit lang kanyang pahak ay maganda lang ito kung puro manipis lang inyong tatahiin. Tanggalin nyo rin ito at dalhin nyo sa tindahan at ikukumpara nyo rin. Kumahanap ka ng may malaki na pahak dito, katulad ditong isa, hindi katulad ditong isa halos straight lang. Baka ito lang ang problema ninyong makina. Kailangan palitan ang kanyang shuttle hook o di kaya ang needle plate at i-check mo rin ang karayom. Basic yan. Palagi ang karayom i-check bago tayo kahit anong problema ninyong makina, palagi ninyong i-check ang karayom. Hindi baluktot, tama bang karayom, tama bang kanyang paggabit, ganon lang. Yun lang muna. Sana'y nasagot ko ang inyong tanong. Sana'y nakatulong ako sa inyo. Ako pa ang inyong Tutor Al, para sa basic sewing tutorial. Good luck, good health, God bless.